sign. Nandito si Mommy Ray, makisaya at makipagkwentuhan. Kaya tara na, tara na, makinood at makisaya, makipagkwentuhan na tayo kay Mommy Ray, kay Mommy Ray, kay Mommy Ray. Makinood at makisaya, makipagkwentuhan na tayo kay Mommy Ray, kay Mommy Ray, kay Mommy Ray. Hi! Magandang gabi mga anak, and welcome to another Chikahan with Mommy Ray. And this is the last Monday of March. Imagine, ang bilis ng panahon, but it's gonna be an exciting night itong gabing to. We're gonna meet a person that is a seafarer, an fitness enthusiast, yan, at saka isa siyang influencer. We're gonna get to know him, paano lahat ito nagsimula. It's gonna be a nice conversation kasi this is the first time I met this person and I know magiging maganda tong usapan natin at marami tayong matututunan sa kanya kasi parang ang dami nung achievement na niya, 'di ba? Plus, please share this live para naman po maraming makanood at maraming matututunan sa aking guest ngayon, lalo na isa siyang fitness enthusiast, 'di ba? Para tayo maging healthy sa mga panahon ng ngayon natin na lagi tayong kumakain na kung saan-saan, tapos we love eating mga unlimited or eat all you can. So share this live, plus para naman magbigay-bigay din kayo sa amin ng mga heart at saka star dyan. And hindi ko na po patatagalin. Please welcome, medyo mahaba yung name niya eh. So please welcome my special guest for tonight, Aldous Christian Cabintoy. Hi, good evening, Mami Ray. Hi, good evening. So how I'm gonna call you, Aldous or Christian? Aldous po. Aldous. So magandang gabi, Aldous. Say hi to our viewers. Hi, viewers. Good evening po. Ayan. So eto, kikilalanin na po natin si Aldous. Aldous, from where are you? I'm from Parañaque City po. So wala tayong province, talagang Manila. Oh, wala po. Manila boy po talaga. So you grew up in Manila. Yes, I am. So saan nag-aral? Dito din sa Manila, sa Parañaque? Parañaque po. Parañaque ako nag-aral. So malilenyo pala tong ating guest ngayon. Pero even you're in Manila, naranasan mo ba yung maglaro sa labas? Oo po. Yung kabataan ko, yung patintero. Yeah, right. Yung larong Pinoy talaga. Na which is parang ibang-iba sa ngayon. So naranasan mo yan. So, saan nag-elementary, high school, and college si Aldous? Elementary po kasi, I went to sa barangay namin, Laurita Elementary School in Parañaque, and then Parañaque National High School. Okay. Kasi that time, wala pa naman pong K-12 eh. Oo. Then after high school, college na po. Then I went to college in Las Piñas. I went in Philippine Merchant Marine School, Las Piñas campus po. Oh. So doon talaga, ito talaga yung gusto mo? Opo. Kaya talaga nagmarino tayo. Yes, Mami. Ayan. So pag-uusapan muna natin, hihimay-himayin natin yung tatlong category ng buhay mo. Doon tayo sa seafarer. Pero bago natin pag-usapan yung pagiging seafarer mo, I wanna say hi. Marami na pong nag-hi sa atin. Yan. Of course, my daughter is saying hi. Hi, bebe ko. My daughter, Gail. Yan. And sino pa ba? Ayan, si Peter. Hi, Peter. And of course, si Ana. Hi, Ana. And si Daven. Hello, Daven. And of course, our director, Derek Rodel. Maraming salamat. And good evening po. Good evening po. Ayan. So, pag-uusapan na natin yung pagiging seafarer mo. Yung pagiging seafarer mo, gusto mo na talaga siya nung bata pa? Hindi po. Kumbaga, ano siya, parang nabuo siya sa thought na
kasi mahilig po talaga ako mag-travel. Mm-mm. Supposedly nga magtutourism ako para mag-flight Mm-mm. attendant. Yes. Pero, yun nga, sabi ko, I want to travel in a different way. Okay. Kasi nga, most of the time naman, nakakapag-travel ako through airplane. Kaya sabi ko, yung buhay na nagka-travel sa barko. Oh. Yun lang yung nasa utak ko noon. Kasi, syempre, parang since bata pa ako, parang wala naman sa utak mo yung, hindi naman mahirap yan, madali yan. But, pag nandun ka na, kasi pag unang sampa mo talaga, doon mo mararanasan yung unang hirap. Pag-iisipan kung tutuloy ko pa ba o huling sakay ko na to. Oo. Parang ano yan yung hindi jet lag parang pagsubok ang unang pagsakay. Opo. Pero may I ask, are you a family man or may partner lang, may girlfriend, ano ba? I have a girlfriend po. Okay. Pero ayun naman po. So ngayon focus po sa career and in my own family po. Okay. So, kailan una mong na-try kasi 'di ba bago ka muna sumakay sa barko, may mga training kayo Opo. Yung bang mga training nyo, na-a-apply nyo siya talaga doon sa actual? Opo. Okay. Kumbaga, by theory kasi, parang bibigyan ka ng concept on how it works on board the ship. Pero yung talagang mismong experience sa barko, doon ka matututo. Okay. Kumbaga, yung mga trainings po, kasi bago ka gumraduate, kukuha ka ng BT, basic training. Okay. Safety of life at sea, SOLAS. Yun po yung kukunin para makakuha ka ng seaman's book and then passport. Yun yung top 2 mandatory documents para sa mga gustong magseaman. Ayan, yung mga nakikinig po dyan. Ito yung sinasabi ni Aldous na mga kailangan yung mangyari if you want to be a seafarer. Ayun po. So, ayan, gather mo lahat ng documents na kailangang kunin kasi iba-iba naman din po kasi iba-iba rin po yung mga barko natin na sinasakyan na hindi po pare-parehas kaya different types of vessels hindi naman din po pare-parehas halos ng mga trainings na kinukuha. Okay. So speaking of different type of vessels na sinasabi mo at iba-ibang training ka, sa pagiging seafarer mo, saan ka ba? Di ba meron yung sa cargo? Yes po. Meron yung sa yung sa nagta-travel dun sa mga cruise. Yes pa. So nasaan ka doon? Sa cargo po ako. Oh my God, specifically bulk carrier na barko. So yun yung mahirap. Opo, mahirap. Mahirap po. Kasi meron din ako mga kakilala na pag cargo, kayo yung lumulusong dun sa mga matataas na waves. Kasi syempre hindi nyo naman maaasahan na hindi dadaan yun Not like kasi 'di ba sa cruise, parang they have this path na parang hindi nila nadadaanan yung super ma-wave na dagat. Kayo nadadaanan. Dinadaanan mo talaga namin siya. Okay. Gusto ko malaman yung first experience mo nung naranasan mo na yung wave na ganung kalalaki. Kasi meron akong kakilala, dun siya umayaw siya. Ikaw, ano yung experience mo doon? Sa experience ko naman po kasi, yung sa unang sakay ko, kadete ako nun deck cadet. Doon ko naramdaman yung unang hilo. Okay. Unang hilo, so, ang lang kasi dyan, pag nailabas mo na siya, okay ka na Yung pinakamagandang kulay ng vomit na mailalabas mo. Sorry, pasintabi po. Okay. Ayun siya. Then eventually, sa katagalan naman po kasi ang alon naman nandyan na yan Oo. It's either ikaw ang mag-a-adjust o uuwi ka. Okay. Ganun po. Masasanay ka na lang. Even sa pagtulog po, makakahanap ka na lang ng pwesto sa kama mo na komportable ka kahit pagpagulong-gulong yung barko. Talaga? Opo, Mami Ray. So, naranasan mo yung nasa kama ka na bumabagsak ka sa kama? O paano ba? Paano yung, i-picture out mo sa amin kung paano, kasi double deck ba? O single bed? Single bed lang. Single bed lang po. And then? Ayun, parang, kasi ako sa case ko, side view ako. Para even though may rolling sa barko, kahit malakas, gagagewang lang ako, pero hindi ako malalaglag sa kama ko. Ayun, hanggang sa maging komportable na ako, and then eventually, sanay na po ako, kahit gano'ng kalakas yung alon. The most important thing po kasi dapat, pag magbabarko ka, and kasi sa amin sa cargo, sa bulk carrier, kasi yun yung barko ko, so, 1 person per cabin. Okay. So, dapat din yung mga fragile mo na gamit, especially laptop, phones, or kung may babasagin, dapat naka-secure yan. Kasi dahil nga magulo, maglalaglagan yan. Yun po. So, talagang,
alamin mo lahat bago kayo dumaan doon sa pinakamalakas na alon, Yeah, 'di ba? So, sabi mo nga, yung unang salang mo nahilo ka. Opo. Ilang buwan 'yun? Kasi 'di ba may mga contract 'yan? So, yung unang akyat mo sa barko, ilang buwan o ilang taon? Yung first contract ko po is 9 months. Oh my God. Yes, mami. So, 9 months mo hindi nakikita yung family mo. Opo, opo. Paano kayo nagkakaroon ng contact? Kasi 'di ba minsan pag nasa dagat kayo, wala naman signal. So, gaano kahirap? Mahirap po at first, pero thank God, ngayon po kasi meron ng wifi sa barko. Oh, talaga? Although limited naman ang data, pero at least, pasalamat pa rin po kasi Yes. we still able to communicate with our families Mm-mm. abroad. Kaya kahit pa paano na, kapag update po, at least sa isang linggo, makapag-update ka, kumustahin mo yung parents mo, even mga friends, loved ones. Ayun. Eto pa, ngayon ko lang pumasok sa isip ko. Siyempre, barko, diba? Nagsisailing kayo with different time zone. Opo. Paano kayo nakaka-adjust sa time zone? Well, talagang ano na lang po kasi talaga, So, pag sanayan na lang. Ay, ganun. So, pag naisip nyo na lang na matutulog ka na, Mm. hindi mo na lang siya iisipin if it's a daytime or nighttime? Sa case naman po kasi namin, hindi drastic. Although mag-iiba ng time zone, pero hindi po drastic yung pagpapalit ng oras. Kumbaga, sa isang araw, mag-a-advance ng isa, hanggang sa ma-meet mo yung 12 hours na gap sa kabilang part ng mundo. Ganun po. So, parang hindi ka ganun nahihirapan. Hindi po mahihirapan, yes. But in a sense, yung body clock mo rin po kasi mag-a-adjust. Minsan, mahihirapan ka matulog. Ganun po. Okay. So, kaya ako tinanong, kasi di ba pag yung, sabi mo nga, yung time zone, tatawid kayo eh. Yes po. Pero di ba, shifting naman kayo dyan Meron ng work. Di ba? Parang you have this time na, ay, pang umaga ko. Or, I have this time na ako yung mid-shift. Or, ganun ba? Ganun ba sa barko o hindi? Sa amin po kasi sa cargo, kami lang yung tao doon. So at least 20 po kami, Okay. 20. Sa case po kasi namin, ako po kasi day work ako. So ang work ko po is Monday to Saturday. So Monday to Friday is from 8 a.m. to 5 p.m. Okay. Kapag Sabado, 8 a.m. to 12 p.m. Half day lang po. And then from Saturday going to Sunday, ayun po. Free day mo. Opo, day off na po yun. Day off mo. So, paano sumusunod yung time? Kasi nga, di ba sabi mo, from 8 to 5 ka. So, strict ka muna sa 8 to 5 even though the time zone is different. Ano po talaga siya, kumbaga, ina-adjust namin, depende rin po kasi sa officer. Minsan ina-adjust niya yung oras ng gabi, 9 p.m. Okay. Mag-a-announce siya na by 9 p.m., the ship's clock will advance by 1 hour. Ganon. Tapos kami, sa phone namin, automatically, i-advance na namin yan ng isang oras. Opo. So, para makapag-adjust kayo. Yes, Mami Ray. So, hindi ka naman nahirapan dun sa unang gano'n na system o kailangan talaga you just need to adapt easily? I mean, the only choice is to adapt eh. Opo. Pero eventually naman talaga, makakasanayan mo na po rin. Kaya okay lang din. So, yun yun. So, sabi mo nga 20 kayo. Feeling ko, ano yung kinalilibangan nyo doon? Pag yung, kasi di ba hindi naman lahat, puro trabaho lang kayo ng trabaho. Like sinabi mo nga, your time of work is 8 to 5. Yes, Mami. Ano yung kinalilibangan nyo? Normally, kapag weekends, kasi sumusunod din kami sa as per POEA holidays. So, kung Christmas, basta underway, nasa dagat kami, naglalayag, ayun, mai-apply yung holiday. Pero kung nasa port, operational, may trabaho. Parang binabawi na, depende sa kapitan, babawiin na lang sa kung anong araw libre, doon na lang lalagay yung holiday. Okay. So, pero after your day shift, within dun sa barko ba, meron kayong pwedeng, parang like, you have a gym ba? Meron ba kayo dong parang sport area? Yes, or video kay area? Yeah. Yung parang, hindi kayo nabuboard kasi Okay. syempre, paano yung daytime nyo dun sa barko? Ayun nga, that's good, Mami. Kasi totoo, meron kaming recreational area. Okay. So yun, doon pwede kaming manood ng movies kasi may TV naman manood ng movies, mag-karaoke, tapos yun, meron din po kaming gym.
Oh. Kaya, ayun, after ng work or before work, magpapawis, magtanggal ng mag-detox ng pawis, mag-workout, yun po. Kaya at kahit pa paano, nalilibang kami at the same time, productive pa din. Oo nga, kasi syempre, yung 9 months na yung 9 months yun na nasa tubig, hindi biro yun eh. Kasi Yes, po. kung hindi kayo gagawa ng something that will parang mag-enjoy kayo, baka maloko kayo doon. Di ba? Kasi di ba, Totoo malayo naman. pa sa Totoo family, and then for 9 months, kayo-kayo lang. Opo. Dahil ba for 9 months na nandoon ka, dahil sa 9 months na nandun ka, dun ba nangyari yung pagiging fitness enthusiast mo? Nagsimula naman din po yung passion ko for fitness Oo. even before, kahit nung nag-aaral pa po ako ng college. Nag-start po siya ng college. Paano? Like, do you overweight ka ba? O payat ka ba? Kasi di ba minsan, may mga tao, the reason why napunta sila dito sa fitness na to is because nag-overweight sila, or may nambuli sa kanila, Opo. or yung iba naman, ang payat-payat para lang maging maayos yung katawan. O, do you have any reason? O, yun lang talaga? Ano po rin kasi kumbaga, well, ang inspiration ko on doing fitness is my father kasi he works out. Eh ako naman po personally, kaya mas ginusto ko rin talaga para ma-boost yung confidence ko. Kasi kumbaga, I have a plain body. Kumbaga, yung normal na katawan, normal na teenager po na katawan. Tapos Okay. parang iba rin kasi yung pakiramdam kapag parang you look good. Okay. Parang it will really boost your confidence It will talaga. boost your confidence. Yun po, Na parang yung pagiging mahiyain mo, it will help you. Yeah. Parang ganon. Parang, Opo. and also, minsan din kasi, the reason why you're doing fitness is para lang, hindi, kasi yung iba, there's so many different reasons eh. Yung iba, gusto lang nila maging in. Yung ikaw, you want to be healthy and also because of your father's influence. Opo. So, this is since high school or college, diba? Opo. So, pagdating mo ng barko, na-apply mo na siya. So, parang mas madali. Opo. Kasi parang naliless yung boredom mo pag nandun, di ba? Opo. Eh, yung pagiging influencer mo ba? Sa barko din ba nagsimula? Paano naman nag-start yung pagiging influencer? Can I call it ba influencer? O you have another term? Kasi parang yung pagiging influencer nowadays is parang minsan may negative eh, di Oo ba? nga, may kaakibat na May ganun eh. kaagipat na negative. Kasi not like before, yung mga unang influencer, maganda yung nangyayari. Opo. But now, they do lang things just to makilala eh. Ikaw, anong gusto mong itawag sa'yo? Influencer or there's another term mo na gusto kang tawagin? Well, nasanay na po kasi sa influencer, but Oo. ngayon po kasi parang parang mas okay pakinggan yung public figure ka. Kumbaga parang kasi being a public figure kasi parang you can be anything that you want. Hindi ka lang malilabel sa isang aspeto lang. Oo. And yun nga din po kasi nga parang yun nga, being an influencer nga din kasi parang kumbaga nagbibigay ka rin ng impact sa audience mo, sa followers mo na nagpa-follow sa'yo, nakasuporta sa'yo, sa kung anong maibibigay mo sa kanilang inspirasyon. Like sa Okay. case ko po kasi, ayun nga, I'm into fitness. Okay. It is my passion. So I really want to encourage my audience na, alam mo yun, parang okay lang magkaroon ng inspirasyon ng ibang tao para ma-motivate ka mag-workout, pero kasi starting from yourself, yun yung first key para maging maganda yung resulta ng pag-workout mo sarili talaga. Okay. May mga new comments ba tayo para we can... si Casey Julian, Jason Marcos. Ayan, meron yun lang. Diba? Yeah. Oo. Hi, maraming salamat for watching. Kabaro ko yan. Opo. Kasama mo sa Kevin. barko. Kabatch ko. Nag-OJT po dun sa manning agency namin. Okay. So, bali yung pagiging fitness enthusiast mo at saka yung pagiging public figure mo or influencer mo, nagsimula to lahat sa barko? Hindi po. Dito sa Okay, so paano nag-start tayo dyan? Yung pagiging, mo? Ayun po kasi,
So when I was in college, I started modeling na rin para Mm. kumbaga para kahit papaano I can provide for myself. I earn nung mga panahon na po 'yon. Tapos and then when I graduated po, so pahinga, bakasyon. Yes. Tapos noon may naka-discover po kasi sa akin. Siya po yung nag-aano sa akin, nag-handle sa akin ngayon. And then bali ang nangyari po kasi parang kinontak niya ako through Instagram. Oh. Dun po lang simula and the rest was history. So, doon naging... Ikaw, how many hours ka ba nag-gym? Or pag walang gym ba, okay lang ba sa bahay lang? Ano yung pwede mong i-suggest dyan sa mga nanonood sa atin? Ano ba yung regular hours? Well, that's a good question po, Mami Ray. Oo. Well, kung sa pag-workout naman po, kasi personally, kung nasa gym naman ako, like I work out like from about 1 hour or kulang-kulang 2 hours, ganun po. Okay. Pero kasi, like kung hindi naman kasi lahat din nag-gym o may iba rin kasi na nahihiya, lalo yung mga first-timers, yun din yung parang, kumbaga sa part nila na nai-intimidate sila. Yeah, okay. Ako sa part ko, parang lahat naman tayo nagsisimula sa umpisa. Yeah. Hindi lahat malaki na katawan, maganda yung katawan, di ba? Kumbaga, simple calisthenics, yun yung using your body sa pag-workout. Ayun, pwede ka magsimula doon. Pwede mong gawin sa bahay mo, kahit sa outdoors, kahit saan. And doon magsimula ka hanggang doon kasi mabibuild up na yung muscles mo eh. Okay. And then, kung confident ka na pumunta ng gym, hindi naman din kasi masama magtanong, magpaturo. Yun naman po, kumbaga, it's all about reaching out din. Okay. Kasi di ba pag nag-gym ka naman, meron ka naman gym instructor doon na magtutulong. Meron naman na, po. I don't know kasi I haven't sa gym. Pag nag-gym ka ba, dapat meron kang gym instructor? Or pwedeng ikaw lang? Kasi di ba sabi nila, pag may gym instructor ka, another payment yun, di ba? Yes po. Opo, na parang may mag-guide sa'yo na yes, this is what you're gonna do, di ba? Yes po. Pero kunyari, ako, for myself, gusto ko sa bahay muna. Ano yung pwede ko munang gawin sa bahay? Is it okay ba na kung sa bahay muna ako, I'll start with like mag-walking lang ako in the morning, ganon, tapos saka ako pumunta sa gym? Or okay lang ba din yung I'll just watch from videos from YouTube or anything na o kailangan ba talaga para to have a body like you, para sa mga lalaki, di ba? But to have a body like him, ni Aldous, kailangan ba talaga mag-gym? Well, Mami Ray kasi tama kayo. Like you said, ngayon, sa panahon ngayon kasi free access na po tayo sa internet. Yes. So, there's YouTube. We can watch tutorials. Ayan, maraming mga basic workouts sa mga beginners. Lalo na yung mga wala po talagang idea. Especially, diet din. Talagang marami kang matutunan sa YouTube. Doon pa lang, malaking bagay na siya. At the same time, nakakatipid ka na rin kung kung tight ang budget mo to pay for an instructor sa gym. Malaking bagay na yung kasi hindi naman mahirap mag-search sa YouTube. Type mo lang kung ano yung specific na workout na gagawin mo, kung kailan, ayun. Kaya, lang din, advice ko rin talaga, kung wala kang confidence lumabas, magpunta sa gym, you can always search sa YouTube, internet. Okay. Sabi mo kanina, you have to know kung ano yung gusto mo munang gawin. Yung iaano mo for the day. Kung ano yung gusto mong, kasi naririnig ko yung iba, today, chest day ako. Yes, Mami. Tomorrow, upper muna. Or the following week, leg day ako. Okay. Yung mga ganon, di ba? Yes, Mami. Dapat ba everyday, iba-iba yung iba-iba yung muscle or iba-ibang parte ng katawan mo yung gusto mong exercise, o dapat in 1 week, puro chest ka? Or in 2 days, chest ako, tapos 3 days, legs ako. Paano ba yung scheduling nun? Well, yun Mami, yun nga, yung tinatawag natin program. Meron kang program sa pag-workout mo. So, tama naman po kasi, dapat, kumbaga sa katawan natin, dapat himay-himayin natin yung pag-workout sa body kasi, ang mangyayari kasi niyan, kung okay lang i-full body, but ang tendency po kasi niyan, mapapagod lang yung katawan mo. So, yung growth ni muscle, parang hindi ganun ka-effective. Kaya, tama po. For
for this day, kunwari, Monday. Monday kasi traditional yan eh. Monday, chest and triceps. And then Tuesday, gagawin mo naman back and biceps. And then Wednesday, you'll do the glutes, the lower parts, legs, and the thighs. Ganun po. So, hihimay-himayin mo siya. Okay. So, ang ibig sabihin, everyday, different program. Hindi ba mapapagod yung muscle mo na parang, nagulat ako kahapon, nandito ako sa chest ko eh. Tapos bukas naman, dito naman ako sa waist. Hindi ba maguguluhan yung muscle o mas maganda yung program mo iba-iba everyday? Yes, tama po, mami. Mas maganda po na iba-iba. Bakit? Kasi kung yun nga, kung uulit-ulitin mo yung same part ng muscles na i-workout mo, mapapagod lang siya. Kasi kailangan din niyang maipahinga. Okay. Sa'yo ha? Kasi sa mga naririnig ko, ang pinaka-hates nila is the leg day eh. Kahit ako, guilty ako dyan. Ay talaga, bakit mahirap ba ang leg day? Ano siya eh? Parusa ba? Hindi kasi, leg day is mandatory, Mami Ray. Kasi, di ba kasi parang ang awkward naman, di ba? Ang laki ng upper mo, tapos yung chicken legs ka, mukha kang Johnny Bravo. Yes, exactly. Opo. Bakit gano'ng kahirap ba ang exercise sa legs and thighs? Kasi, like, simple walking. Di ba ramdam mo naman, Mami, na parang lahat ng bigat mo dito na pupunta din. Exactly. So, what more kung magbubuhat ka ng bar, tapos mag-squats ka, maano talaga siya eh. Kumbaga, yung bigat, hindi siya as easy as doing chest or back. Kaya talaga mostly, may iba. Marami rin ako kilala, favorite ang legs. I believe ako eh. Ako din sinisipahan ko na mag-legs kasi mandatory talaga. Kailangan lahat sa'yo sabay-sabay nag-grow. Opo. Totoo ba yung saying na once you stop mag-gym or mag-workout, lalaki ka? Hindi naman po. Depende rin po kasi iba-iba po tayo ng types of body eh. So, merong kapag huminto, nawawala yung lumiliit, parang naglilin, hindi pala lumiliit. Sorry for the term. Parang nag-aano yung muscle, parang nagre-relax, nagiging lean yung katawan. May iba naman kasi sobrang laki. So parang ang tendency kasi noon is parang nagsasag yung muscle, nagiging yun yung parang tumataba. Ayun. Okay. Any suggestion for people? Kasi 'di ba yung iba sabi nila para to lose weight or to lessen your kasi marami sa atin, aminin natin hindi lang sa babae, hindi lang po sa lalaki. Ang laging problema abs eh. 'Di ba? How will you maintain your abs na especially with guys aging, aminin natin. Pag nag-aging yung guys, lumalaki yung abs. Yes. How you gonna lessen, paano mo mapapaliit yung abs mo? Well, sa core area naman kasi, Mami Ray, ano yun eh, kumbaga, since may program ka na, like Monday chest, Tuesday back, legs, Wednesday, lagi mong isasama yung core sa every program. Lagi mo siyang isasama. So kahit yung core mo, Monday to, like every day, it's okay. It's okay. Basta yung core lang. But some part of your body, dapat may program every day. Okay. Tsaka ano rin kasi yun eh, sorry ano rin po kasi, kumbaga, kaakibat din kasi ng workout, lagi pong tatandaan natin na hindi lang workout, pati rin yung kinakain natin. Okay. Malaking factor po yan na parang, yun din eh, kahit anong workout mo, ay kung yung kain mo naman din kasi is parang, kumbaga, beyond the carbs na dapat din take ng katawan mo, mahihirapan din. May struggle pa rin. May struggle pa din. Okay. So, dapat doon tayo sa diet. Natuto na ako. Paano ko ipoprogram yung body ko every day. Na iba yung sa chest, iba yung sa arm, iba yung ano. Opo. Doon tayo sa diet. Totoo rin ba na para to lessen, mabilis ka mag-lose ng weight, you have to lessen your carbohydrates or yung rice? Kasi Filipinos are really love nila yung rice. Ito ba yun? Well, disclaimer lang po, hindi ako professional na na like, these are some tips na works for me. Okay. Maybe not for others, but it works for me. Ano po, bali, kumbaga, ano rin kasi eh, kumbaga some of my friends na instructors na fitness din talaga into fitness,
And from my experience din kasi, hindi lang naman po kasi talaga carbs ang factor ng paglaki, pagtaba natin. Kasi kailangan din ng carbs ng katawan eh. Kailangan ng carbs ng katawan. So, may ano rin dyan yung mga, actually, sabi rin sa akin, yung mga sauce, yung mga sarsa. Isa din yun eh. Kasi di ba may mga, yes. Guilty ang Pilipino dyan. Kasi di ba ano tayo, sagana tayo sa ano. But it doesn't mean na masama siya o bawal siya. Parang, ano mo lang, idisiplina mo rin yung sarili mo sa pag-intake ng mga pagsawsawan. Kasi sa barko ako, Mami Ray, clean food, parang nasabing clean food. Kasi nga, kumaga dito, kasi kahit magsanggip tayo dito sa atin. Oo. Sa barko, kumaga, provision namin, pork, may pork, beef, chicken, fish, magulay din. Kaya parang all throughout ng kontra ko, clean food, ayun, nag-crave ako sa mga burger, fries, pero ayos din, for 9 months, talagang na-maintain ko yung ganung kain, and it's really healthy. Na pagbaba ko rito, hinahanap-hanap ko rin. Kaya yun na rin yung mga pagkain, parang binibili ko sa palengke. Pag nag-grocery po, ganun. Never ka nag-crave, sabi mo nga kanina, you're craving with burgers and fries. Pagbaba mo ba ng barko, as in, nagki-crave ka pa din o hindi na? Sobra. Like, pag nakakababa kami sa isang port, ang una namin hinahanap, meron ba ditong burger station or any fast food na may burger and fries? Yun talaga. Kasi, I mean, once in a while, hindi mo naman kailangan i-deprive yung sarili mo na kumain. Okay din naman mag-cheat day minsan ng food. Okay. So, nandun tayo. So, ikaw talaga, you're very, very, control ka talaga sa diet mo. Never ka na-experience mo ba na parang dumating yung time na, ay, hindi muna ako mag-gym, hindi muna ako magda-diet. I'll just eat everything I want. Parang ganun. May ganun po. May ganun. Actually, halos parang everyday eh. It's a matter of mindset din po. Gawa ng kasi totoo naman kasi nakakatamad talaga. May mga pagkakataong nakakatamad. Lalo na po sa barko kasi after ng trabaho, gusto mo na lang sana matulog, mahiga. Pero maisip mo din kasi parang beneficial siya sa katawan eh. Kasi nung una nag-workout lang ako para magpaganda ng katawan. And then sa katagalan, na-realize ko, ang sarap pala sa pakiramdam maging healthy. Yun na sa akin, parang lifestyle na po siya. Opo. Oo, kasi iba yung pagiging maganda yung katawan mo. Tapos iba din yung pagiging healthy. Kasi not everybody who has a nice body is healthy. Totoo po. Hindi naman lahat na ang pangit ng katawan ay hindi healthy. Opo. Diba? So, tama, it must be nice body with healthy condition naman. Diba? Kasi marami akong friends, like my age, like yung mga babae, bihira kasi ang babae mag-gym eh. Aminin natin, not every girls gusto nila mag-gym. Ang gusto lang, is it okay na like everyday na lang, we just do walking lang? Parang ganun. Plus also diet, is it okay for, di ba? Okay naman po yun. Kasi I mean, malaking bagay na po ang cardio. Walking, malaking bagay na po ang walking. Like magbigay ka sa sarili mo ng at least 30 minutes of walking, malaking bagay na po yun. Yung dire-diretsong walking. And then, ayun nga din, kasi kaakibat nga ng workout is proper diet. Hindi naman kailangan strict diet, pero at least yung, alam mo naman sa sarili mo yung tamang disiplina. Oo. So, paano nag-grow yung ano mo, yung pagiging influencer mo? Naku, ano po yan? Parang, hindi ka ba nagulat? Biglang dumami. Nagulat din po. Pero, actually, kumbaga, I started from nothing. Yeah, okay. Totoo lang, parang, I started from the scratch. Yeah, okay. Kumbaga, natutuwa ko eh. Kasi sa simula, talagang ang daming naituro sa akin na dapat ganito, mag-post ka na mag-post. Okay. Para yung algorithm ng ito, makuha mo. Yes. Isa rin yun eh. Kumbaga, ang daming factor na, hindi may mga times din na parang, upon being an influencer, parang, ano pa bang may i-offer ko sa audience ko? Ano pa bang kaya kong maipakita sa kanila na hindi pa naipapakita ng iba? Ganun po. Kaya, along the way naman, kumbaga, for me, every day, I always learn pa din naman po. Kumbaga, I never stop learning in terms of being an influencer. Okay.
Sa dami-dami mong pinost na video, ano yung pinakamataas mo at nagulat ka? Simple lang ang ginawa ko, biglang ganito kadami ng views ko. Sa video po, kasi ang tawag dito? I do singing. Ano lang, Talaga? pero ano lang po. Ah, Ano siya, kumbaga parang sinasarili ko lang. Oo. May mahiyaan pa rin sa ano eh. mm. Pero ayun, kasi I really have passion sa music. Yun yung nauna eh, music and then fitness. Okay. Pero yun nga, my love for music will never fade. Yun po, yun yung parang parang nag-duet lang ako ng isang song with an artist. Tapos yun yung pinost ko na daming views. And yun, na-appreciate ko siya kasi parang, kumbaga sa sarili ko na-appreciate ako for the talent that I have po. Okay. Hindi mo ba pinagsabay ang singing and while nag-fitness ka or nasa gym ka, kumakanta ka, hindi mo pinagsabay yun? Hindi naman. Pero syempre minsan parang you're on your earbuds, nag-work ka, mapapasing along ka na lang eh. So, ang dami namin natutunan. Natutuwa naman ako kasi me, myself, I don't go to gym. Okay. Hindi nga rin, I seldom exercise. Siguro ang pinaka-exercise ko lang is walking eh. Alam mo, walking and carrying my daughter. And I wanna say hi nga pala. May nakita ako ng mga new. Okay, I wanna say hi to my sis sa Cavite, si Joanne. Hi sis, magandang gabi. Good evening Ayan po. si Joanne. Every night yan, nagwo-walking yan dun sa may oval dun sa amin sa Cavite. And then Jason Marcos. Good evening ayan. po. Good evening. Ayan. Tapos sabi niya, Aldous pa shout out ako kay Kevin from... Per shipping. Okay. Okay, Kevin, kamusta ka? Shout out pala sa'yo. Ayan. Ano ulam? Ayan. And also, our assistant director before, si Nate. Hi, Nate. Hello, Good evening po. Damamir. Ayan. And ayan na naman yung anak ko, Opo. Tapos sabi ni Sarah Jane, maganda ang topic, need talaga nating healthy. Ay, maraming salamat. And sabi naman ni Angelica, hello, ito na, may question sa'yo. How do you balance fitness with your busy schedule, especially for a working... Ay, it's for me It's pala. for you po, Mami Ray. Akala ko it's for my... It's for you. It's for my, my guest. Naku, Angelica, how do I balance my fitness? Hindi nga ako masyado nag-exercise. I just do walking and also siguro dahil because I have to be healthy and strong for my daughter. And balancing my schedule is very simple lang. Dapat time management. Ayun. Ikaw, how do you balance your schedule? Pag nandito ka na, bumaba ka na ng barko, di ba? Siyempre, iba yung buhay. Pagbaba nyo kasi, I've learned, pagbaba nyo, magpapahinga lang kayo and then you have training again. Ayun po. Para sa susunod na Pag-akyat sa barko. Yes, Mami Tama Ray. ba? Tama naman po. Yes po. Bakit kailangan may training every time you go sakay ulit? Well, yung training naman po kasi, hindi siya yung, kumbaga, may mga training na kinukuha kapag pa-expired na yung certification na kinuha mo na first okay. certificates mo. Pero yung mga training na ginagawa before going on board the ship, yun po yung mga familiarization. Okay. Kasi kailangan ma-refresh pa rin po eh. Kasi syempre, pag nagbakasyon ka naman ako, hindi mo naiisip yung trabaho na ginawa mo sa barko eh. Yes. Yun po. Kaya, ayun, kailangan pa rin talagang, nagtitake pa rin kami ng mga trainings na kailangan kunin bago sumampa sa barko. So hindi kayo makakasampar ng barko kung hindi nyo gagawin yung training na yun? Yes, ma'am. Mandatory po talaga. Mandatory Yes, siya. ma'am. So, sabi mo nga kanina, yung first akyat mo is 9 months. Yes po. And then, how many months pag nandito kayo sa land? Depende rin po eh. Kasi kumbaga, choice din po ng seaman. Choice po if he or she wants to stay here in the Philippines, magbakasyon siya for about 3 months, 6 months, may iba nga, 1 taon nagbabakasyon. Okay. Kasi may iba naman po na yung naipon sa barko, pinambi-business. Yeah. So, may mga project pong ginagawa sa Okay. family or personal. Kaya ganun po. Depende rin. Depende. Ikaw, gaano katagal yung pinakamatagal mo stay dito sa land? Kasi after ko po magkadet nung unang sakay ko, 2 taon akong tenga. Talagang nakabakasyon ako for 2 years. Bakit? Kasi
ang dami kong nasikaso noon, ang dami kong sinetel. Meron ding, kumbaga, personal crisis din. At the same time, na mga inayos din sa sarili ko. And yun din po, I helped my family at the same time. And po, sa 2 years naman na bakante, I'm working naman din po at the same time. And grateful din kasi nga parang I found myself again on being a seafarer, on going on board the ship. Kumbaga, thank God, yung puso ko hindi nawala doon. Oo, parang yun talaga yung calling mo. Opo. So ngayon, ilang months ka na ngayon nandito sa land? Actually, weeks pa lang po. Kakauwi ko lang po, Mami. Yes, So Mami. we're so lucky nandito si Aldous sa atin ngayon. So weeks pa lang, and then how many months are yung gusto mong i-stay? Well, for me kasi, I mean, anytime I can go on board kapag tinawagan po ako ng opisina. Pero kasi, yun nga, meron akong isang document na kinuha ko, US visa. So, I'm still waiting for the call of the company for the appointment schedule sa US Embassy. And then, kapag okay na po ang lahat, and then I think I can leave anytime. Kasi parang pag seafarer kayo, sabay-sabay kayo kumukuha ng visa, no? Opo, scheduled. I-schedule kami. Opo. Ano yan? I don't know, that's why I'm asking. May nade-deny pa ba sa inyo? Hindi naman. Sa pagkuha po ng visa? Oo. Normally po kasi first-timers. Kasi sa interview naman sa US Embassy, ang normally ang itatanong is yung trabaho mo sa barko eh. And 'di ba, alam naman po natin dapat direct to the point tayo sumagot. Yes, exactly. Kaya normally sa case ko kasi na first time kuha ng US visa, wala na po siyang struggle in a sense na kasi may experience na ako sa barko. Ayun po. Nilook forward ko na rin po kasi na may interview ako face-to-face para makakuha na ako. Opo. Kasi nga, nakailang sakay ka na nga pala? May sa barko, nakailang sakay ka na? Paano na po ito? Pangatlo. Wow! So parang, you're so adjust na, no? Na parang wala na sa'yo yung mga hilo-hilo dyan ngayon. Humaga, yung hilo naman po kasi hindi mawawala pero hindi siya katulad ng first time na parang you're about to faint. Oo. Opo. Hindi pa ba, umi-epekto pa ba sa inyo yung mga gamot na anti-hilo? Opo. Yung ano ba yun? Ano ba yung Bonamine? Yung Bonamine. Umi-epekto pa ba? Opo, it still works. Yeah. It still works. So, ayan. So, marami na tayo natutunan about sa pagiging seafarer niya. Ngayon naman, itatanong ko, so, ang dami, diba? Sabi mo nga, kakauwi mo lang ng like 3 weeks ka pa lang. Opo. And then, hindi mo alam hanggang kailan ka mag-stay. Opo. So, paano na ang love life? Okay naman po. Masaya. Masaya. Supportive naman. Opo. Although, normal siguro yung, normal namang may hardships. Yes, pero, exactly. Pero, ayun, stay strong. Okay, stay strong sige. Eto, sabi mo rin, naalala ko, sinabi mo kanina, you're into pageant. You're into pageant, sabi mo, bago ka naging seafarer, bago ka naging influencer, parang may someone na nakakita sa'yo into pageant. If you're given a chance again, are you gonna join pageants again? Still considering pa po eh. Kasi, although, personally, I want to join, pero kung papalarin po talagang makasalit para sa akin, nasali po ako. But for now kasi, kino-consider ko rin po kasi yung preparation po. Oo, yes, madaming preparation. Yes, mami. Kasi, kung body-wise, wala na siyang i-prepare. Diba? Pero kasi, yung proseso ng joining a pageant is mahirap diba? So, pero given a chance, like, ilang years from now, you will consider to join again. Yes, ma'am. I will consider it. Okay, diba? Opo. Ayan. Eto, may tanong ako sa'yo ngayon. Kasi Okay i-adjust na po natin yung aking tanong sa kanya. Sorry. Because, maniwala kayo hindi, ang bilis po ng oras. Matatapos na kami. Sobrang bilis. Yeah, ang bilis-bilis ng oras po ngayon. So, 45 minutes agad tayo. Pero ngayon, may tatanong lang po ako kay Aldous. Ang ganda ng name niya, Aldous. Aldous, kung papipiliin kita or bibigyan kita ng chance na maging parte ng bahay mo, anong parte ka ng bahay mo? Parte ng bahay. Oo, yeah. At bakit, ha? Opo. Personally, bintana po. Bakit bintana? Well, bintana, because I want to see the good, kumbaga sa buhay,
I want it to be, kumbaga, in a way, I want to see life, the good and the bad. Kasi kumbaga, I learned to appreciate things na kahit masama, hindi mo masama, kahit hindi kagandahan o kahit blessed yung nangyayari sa buhay mo, you should be grateful. Kaya gusto ko maging bintana kasi I am always open to see the goodness and the bad things in life. Oh, ang ganda. Alam mo, parang feeling ko pangalawa ka sa mga... Meron ako naging guest before, sabi niya din window. Oo nga, no? Pag window kasi you can see everything. You can see the good and the bad side of life. Okay. Kung, aside from, alam ko naman, seafarer ka at masakay ka sa barko. Opo. Pero if you're gonna give a chance na isa kang sasakyan, anong sasakyan ka naman? At bakit? Sasakyan. Any vehicle po? Oo, anything. Okay. Barko, tricycle, motor, kotse, 10-wheeler truck. Anong klaseng sasakyan ka, if ever? At bakit? Ako, dun tayo sa kumbaga, practical ako eh. I want to be a car. Why? Why? Because, kumbaga, katulad po kasi ng kotse, na, alam mo yun, any weather, lumulusong yan eh. Mapabaha, mapaulan, rain or shine, tuloy-tuloy, kumbaga sa buhay, tuloy-tuloy ang buhay. Kumbaga, no matter how struggle I get in life, I always keep on pushing forward. Okay. Kung car, expensive car, luxury car ba, or just a simple car? Simple car lang. Hindi po ako, Basta as long as nagagamit yung kotse, Opo. at andyan siya lagi pag kailangan mo, yun ka. Yes, Mami Ray. Okay. Okay. Sa ngayon kasi ang dami mo nang napapagdaanan eh. Like, sabi mo nga, you went to pageantry and then now you're a fitness enthusiast. Tapos, you're a seafarer and also an influencer. Nasaan ka ngayon sa parte ng buhay mo? Nasaan ka ngayon? Andun po ako. Andun ako ngayon sa part na I'm still craving for more. Okay. What do I mean by that? I still want to achieve more. Okay. I want to prove more. Hindi lang po para sa sarili ko, kundi para sa family ko. Okay. Kasi kumbaga, although marami na po akong, kumbaga, nagawa sa buhay ko, parang gusto kong mas guminhawa pa yung buhay ng pamilya ko. Parang yun yung achievement sa akin na, alam mo yun, Parang giving back. Opo, yun po. Giving back to your parents kung ano yung binigay nila sa'yo. Opo. Kanina ka pa sabi ng family Are you the only child o pang ilan ka sa pamilya? Ano po kami? We're two. I have my younger sister. Okay. 12 years gap. Ay, ang layo Opo, nasundan po kasi ako eh. Okay, so ikaw ang panganay. Yes, Ma'am. Tapos yung younger sister mo, ang cute naman. So parang may baby ka pa kasi as your age. So now, parang kaya sinasabi mo na ngayon sa parte ng buhay mo, nandun ka pa sa giving back to your parents. Opo. Okay. Pero wala ka pang, so you're giving back everything to your parents. Sabi mo nga, gusto mo maging proud. Feeling ko naman proud sa'yo yung parents mo. Para sa sarili mo, do you have plans na for yourself? Since you have a partner, may plan na ba to settle down? Or wala? Parang life goes on muna ngayon para muna sa pamilya ko at saka sa career ko. Ano ba? Well, I'm grateful for my partner kasi kumbaga, sa part po kasi ng girlfriend ko, kumbaga parehas kami ng goal na career muna. Okay. But pupunta rin doon. Okay. Pupunta rin po doon, pero nakafocus po muna kami sa kanya-kanyang pamilya. The support's there. And at the same time po kasi, yun nga, sa sarili ko, ang masasabi ko lang din kasi, noon, sabi ko gusto kong magkapitan. And yun pa rin ang goal ko talaga, makapag-opisyal sa barko. But, ang talagang tinatatak ko sa sarili ko po, ayoko lang tumanda sa pagbabarko. Yun po. So, parang gusto mo, every time na aakyat ka ng barko, pagbaba mo, meron kang savings. Opo, ilagang ipon po talaga. Ayan. Eto, speaking of partner and girlfriend, ngayon lang din, gano'ng kahirap ang LDR? Mahirap po. Kasi, kumbaga, may conflicts din eh. Like, in terms of, communication is there. Pero kasi, minsan, paranoid ka, mag-overthink ka sa mga bagay-bagay. Yeah. Yung kahit wala naman, pero hindi mo maiwasan mag-isip. Kasi,
after ng trabaho mo, balik ka sa kabina mo, wala ka lang gagawin. Upo ka, higa ka doon, parang bigla ka lang mapapaisip, ano ang ginagawa ng girlfriend ko? Okay. Parang sino kayang kasama nito? Yeah. I mean, although you trust your partner, pero Yeah. hindi mo maalis sa sarili mo yung mga ganong thoughts. Mm. Yeah, mahirap din po. Yeah, especially even also your girlfriend, pwede din niya sabihin sa'yo, ipag-isipan niya, nasaan ka kaya, pagbaba mo kaya ng every port, anong nangyari? Kasi aminin natin, may kasabihan ng isang seafarer, may girlfriend every port. Siyempre, ganun yun di ba? Opo. Pero, ang maganda sa inyo ng partner mo, you trust each other. Opo. How many years na ba? We're going 5 this year. Wow! Ang lucky niyong dalawa and I wish you all the best, the two of you. Thank you, Ma'am. Ayan. Ang last question ko for you is, sabi mo nga, madami ka pang gustong i-achieve. Opo. Since then, what is your mantra in life or motto in life? Well, I already said it, but yeah, my mantra in life is no matter how hard life treats you, just keep moving forward. Mm-mm. Kung kahit anong pagsubok, Opo. wag sukuan, Opo. no? Wag sukuan. I-push yung Oo, limits nga na kakayanin. Opo. Kasi hindi naman yan ibibigay sa'yo kung hindi mo Yun nga kaya. po eh. Totoo. Diba, Totoo no? naman po. Ayan. It's a nice conversation with Aldous, pero ang bilis-bilis po ng oras. Oo nga eh. Mag-iisang oras na po kami agad, sobrang bilis at nakakabigla po. So, bibigay ko po yung ngayon kay Aldous yung time to invite you sa kanyang mga social media kung saan nyo siya pwede mapanood yung kanyang fitness na ginagawa, pati marinig yung kanyang magandang boses. Ito si Aldous. Hi guys, good evening. I hope you had a great time listening po. Please follow me on my social media, on my Facebook, Aldous Christian Cabintoy, and on my Instagram, Aldous Christian. Yeah. O baka meron kang gustong i-hi and hello, pwede mo naman silang i-hi dyan. Kasi naman Pwede ba? gusto mong Yeah, i-shout out. okay. I'm giving you all the floor. Shout out pala sa family ko. I think my mom is watching kanina. Good evening po, din sa bahay. And sa partner ko, sana nakauwi ka na galing work. Yun. I love you. Ayan, I love you daw si partner. At kami naman po, ako naman po, please follow, like, and subscribe our Facebook page, ang First Sun Production in the Ignis Novice Artist Management. And also follow us in our YouTube channel, First Sun Creatives. At sa akin naman po, you can follow me, or my Facebook account is Rachel Pulion. My FB page is Mommy Ray 3. My new IG account is Mommy_Ray43. My TikTok, Twitter, or X is at Mommy Ray 3. Tapos po, every Wednesday, ang aming mga, we have 3 live shows here in our Facebook page po. Every Monday, it's me, your mommy, Chikahan with Mommy Ray. Every Wednesday, it's up, top, down, low, 7 p.m. with Caleb and Charles. And every Thursday, it's Coffee Chat at 7 p.m. Ayan naman po, magkita-kita po tayo dito sa aming FB page sa Ignis Novice Artist Management every week para makita nyo yung aming mga live content. And also, every Wednesday, please follow and share our Way Back Wednesday, which is we're giving you an informative information about our past or our history dito sa Philippines. So please, 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 always stay tuned sa mga post po namin dito sa aming Facebook page, sa aming Ignis Novice Artist Management. At ako po ang inyong Mommy Ray na nagpapasalamat for joining me. Aldous, maraming salamat for sharing to us simple about you, your fitness, and your life. Maraming Thank you, salamat. Mommy Ray. It's our honor. My pleasure. Okay. And also, ako naman po, nagpapasalamat ako sa aking management and also to my director. Maraming salamat. At eto po ang inyong Mommy Ray. Teka muna, may nagpapa-shoutout pa daw po. Hi, Mar! Maraming salamat for watching. Thank you very much. Thank you. At eto po ang inyong Mommy Ray na lagi nagsasabi, everything that's happening to us, there's always a reason behind it.
Bye, mga anak. Thank you for joining. See you all on next week, Monday at 7. Bye! Bye! Be safe! Okay. Mga kwentuhan na dapat mong malaman, mga katanungan na dapat mong matuklasan.